Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. Matagal na panahon na rin ang nakakaraan, nang matagumpayang marating ng pambansang kamao, Manny Pacquiao ang tuktok ng tagumpay. Pinahanga, at pinayanig ni Manny Pacquiao ang mundo ng boxing, para makatala ng isang pambihirang world title fight sa mundo ng boxing. Makalipas ang ilang dekada, ay may isang panibagong hinirang na naman na pound for pound king ng Ring Magazine. Mabilis na kumalat at sumikat sa buong mundo ang apat na division champion na sina Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Isa ang bansang Japan na kilala bilang number 1 naghahasa ng pinakamagaling na boksingero. Marami na din Japanese boxer na nagkaroon ng world champion dito at isa sa pinakamalakas ngayon na boksingero ng bansang Japan ay si Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Dahil sa taglay niyang lakas at dedikasyon ay pinagtagumpayan niya ang kanyang mga laban at halos lahat ay puro knockout ang inabot sa mga kamay niya. Dahil dyan ay nagsimula silang pagkumparahin ng mga solid fans ni Manny Pacquiao at mga solid fans ni Naoya the Monster Inoue, kung sino ba talaga ang pinakamalakas sa kanila. Bukod sa parihas silang malakas, mabilis, at may mga kakaibang katangian ng isang world champion. Dapat bang ikumpara or hanay itong si Naoya Inoue sa bagong henerasyon ng pinakamagaling at tatalo sa record ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao? Si Naoya Inoue nga ba ang makakahigit sa mga narating nitong ating pambansang kamao? Sa isang panayam kay former heavyweight champion Mike Tyson, ay mas magaling daw itong si Naoya Inoue kontra sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Noong nag-uumpisa palang lumaban si Manny Pacquiao, at ito yung mga panahon na magkasing edad, magkasing laki at bigat lang sila ni Naoya Inoue. Ano kaya ang basihan ni Mike Tyson kung bakit nasabi niya na mas malakas itong si Naoya Inoue kay Manny Pacquiao? Sa ngayon ay nasa bantamweight division itong si Naoya Inoue, na may pinakamataas na bigat na umabot sa 118 pounds, sa edad na 30, ay talagang nasa kalakasan itong si Naoya Inoue. At kung ikumpara natin siya kay Manny Pacquiao ay hindi na dumaan sa bantamweight itong si Pacquiao, dahil lumaban agad itong si Pacquiao sa super bantamweight division, sa edad na 21 taong gulang. Sa division na ito ay pinatumba niya ang kanyang kalaban na si Lilo Lebowaba na isang African. Ngunit hindi pa lubos na kumpleto ang kakayahan nitong si Manny Pacquiao kumpara sa version nitong si Naoya Inoue, dahil makikita natin na mas kumpleto na ang kanyang kakayanan pagdating sa pakikipaglaban. Pagkumparahin natin ang kanilang kakayahan noong magkasing edad si Naoya Inoue at Manny Pacquiao bilang 29 years old, kung ating susuriin mas mataas itong naabot ni Manny Pacquiao kumpara kay Naoya Inoue, dahil mas mataas na weight classes ang mga nakuha ni Pacquiao. Ito ay ang lightweight, welterweight at light welterweight division. At kung ating titingnan ay wala pa sa kalahati na version ni Pacquiao itong si Naoya Inoue, ngunit dahil tapos na ang career nitong si Manny Pacquiao, at si Naoya Inoue ay hindi pa, malalaman na kaya natin ang pinakamalakas na version nitong tinaguriang the Japanese Monster na si Naoya Inoue, kaya mapantayan or mahigitan ang mga accomplishment nitong pambansang kamao Manny Pacquiao. Kailangan pang dagdagan ni Naoya Inoue ang kanyang tinalo sa kanyang mga laban, kaya kailangan niyang labanan ang mga malalaking pangalan sa mundo ng boxing. Ikumpara naman natin ang mga naging kalaban ni Manny Pacquiao na talagang malalaking pangalan gaya ni Marco Barrera, Eric Morales, Juan Manuel Marquez, Oscar De La Hoya, Ricky Hatton, Miguel Cotto, Margarito, Bradley at maraming pang iba. Kaya napakalayo ni Naoya Inoue sa ngayon sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Ano sa tingin nyo guys? Mas malakas ba si Naoya Inoue kay Manny Pacquiao? Mahihigitan kaya niya itong si Manny Pacquiao? Just comment down below. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Winsworld TV. Saying peace, love and good vibes lang tayo lagi. Okay, alright.